Polynesian. So, ang Malayo Polynesian, isang uri ng mga wikang Austronesian, isang pagpuri ng wikang paniniwala, iisang nagbilan. So, ang Malayo Polynesian, ito ang pinaniniwala, ang isa lang ang pinakula ng wika. So, may halong Arabia, Lenche, at Kastila. So, ang pangunahing panabuhay ng mga Bicol ay pagsasaka at isda. At ang pangunahing produkto nila ay abaka, nyog, pinya, palay, mais at saging. Sa kanila din ang galing ang mga balitang Pilipinas. So, ang Pilipinas sa mga meron mga idea kung ang Pilipinas. Pili-pili yan. Ano sa iyo word ko? Di ba may pili yan? Yes, punta. Pilipinas. At pili sa ilan ng part is puno ng or ng mani. So, dito tayo sa unang lalawigan ng Bicol. Ang albay. Pakibasa. Ito ay may sukat na humigit kumula sa 2,500 kilometro by sukat. Binubuo ang lalawigan ito ng isang lungsod, ang Legazpi, at ang labing isang munisipyo o bayan. Mula sa salitang Ibal, ang albay na ang ibig sabihin ay sentro ng kalakalan o dilihan. So, makikita ninyo na andyan ang mapa ng albay na kung saan ito ay nakikita sa Luzon sa may Bicol region. Ang albay yung may nakakulay-pula. May matatagpuan ng albay. So, ang albay ay may lalawigan. Ito ay lalawigan kung saan isang lungsod ay ang Legazpi at ng 11 munisipyo o bayan. So, mula sa salitang Ibal, ang albay na ibig sabihin ay sentro ng kalakalan o wikhan. So, ang albay ay mula sa Ibal. So, ang albay hindi lamang sa Ibal na mula, meron pa ito marami. May paniniwala ang iba na mula sa baybay na ibig sabihin ay tabing dagat. May nagsabi ito mula sa salitang al-haiden na ibig sabihin ay patuyuin ang nilabhan. So, una is Ibal, na kung saan ang ibig sabihin ay sentro ng kalakalan o ibunan. Pangalawa naman ito ay naging baybay na kung saan ang ibig sabihin ay tabing dagat. Ang pangatlo ay al-hay na ibig sabihin ay pagtuyo ng nilabhan. Naniniwala ang marami ng salitang albay ay mula sa salitang antabay na naman na nangangahulugang sandigan para suporta. Ang albay ay suporta ng Luzon. Ang pinakamalaking bahagi ng lalawigan ay nakasandig sa maalaman na bulkang ngayon na kinuha ang pangalang salitang na gayon. Na ibig sabihin ay maganda. So, ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa albay ay ang pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok, baboy, kambing, at iba pang mga hayop na andyan sa albay. Ang mga pangunahing produkto ng albay, gayon din ang nyog, tubo, pinya, gulay, at bigas. So tayo ay, dito natin malalaman kung ano ang magagandang tanawin sa albay. So ang una is pasag. Ang una, Pagsawa Ruel. Yan, hindi pa Pagsawa Ruel yan. So ang pangalawa ay Valley Falls. Yung may falls. Tapos, dito, ang Volga Mayon. So yan ang mga alam. Maraming pagkakagandang tanawin sa albay. Ngunit hindi ko na isingal dahil marami kasi marami talaga. Masari-saring vulkan ang nasa albay din. So tayo ay tumungo sa Camarines Sur. Pangalawang lalawigan sa Region 5. So pakibasa.
Pinakamalaking lalawigan sa rehiyong ito. Binubuo ito ng 2 lungsod, Naga at Ilaga, at 35 na munisipalidad. Baaw, Kadalatan, Bacolod, Bumbong, Uri, Bula, Kabusaw, Kadalaman, Kabaligtan, Kayaman, Haramuan, Del Caliego, Gainsa, Garage, Dornana, at iba pa. So, ang Camarines Norte, makikita natin sa mapa na kanyang lungsod ay ang pili o may red. So, makikita natin na kalapit lang sila ng Camarines Norte at Albay. So, ang Camarines Sur, pinaka-malaking lalawigan sa Region 5. Binubuo ito ng 2 lungsod, ang Naga at Ilaga. So, noong una, isa lamang kumensya ang Camarines Sur at Camarines Norte. Hinati ito sa 2 lalawigan, kaya naging Camarines Sur. So, noon, isa lamang ang Camarines Sur at Camarines Norte. Pagkatapos, may isang nagpasya ang mga tao sa Albay na overpopulation, yung mas malaki na yung lungsod, kaya hinati nila ito sa 2. So, ang Camarines Norte ay may 4 na distrito. Ito ay ang nagbasa. Distrito ng Crepas at Distrito ng Bentonada, Distrito ng Iligang, Distrito ng Isaru. So, yan ang 4 na distrito sa Camarines Norte. Nabuklod na muli ang 2 probinsya ito noong 1854. Ngunit nagkawatak-watak din pagkalipas ng 3 taon. So, ng 1854, sila ay nagkaisa na naman. Tapos, una is sila ay isa lamang, tapos hinati, tapos binalikan naman sa isa. Tapos, pang 3 taon, nawatak na naman po, nahati na naman sa 2. So, nanatiling magkahiwalay ang probinsya ang Camarines Norte at Camarines Sur. So, pagkatapos ng 3 taon, hindi nanatiling na talaga sila na magkahiwalay. Mula ng 1857 hanggang 1873. So, ang pili ang Kabisira o kapital nito at Bicol ang pangunahing dialekto. So, sa Camarines Norte, Camarines Sur, ang pili ang kapital o Kabisira at Bicol naman ang kanilang ginagamit na dialekto. Ang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda, pagsasaka at pag-ahayupan. May mga yamang mineral din ang lalawigan ito, ang talso at bakal. So, dito natin makikita mga gandang tanawin sa ilan sa mga gandang tanawin sa Camarines Sur. Ang Metropolitan Cathedral, Trinity Resort, at Magundian Street. So, parang sa inyo lang nandito sa paling na news. Diba basta maraming vulkan o maraming bundok, ay marami talagang makikita o matatagpuan ng mga falls. So, kaya halos sa lalawigan ng Bicol ay mayroon talaga itong tinaguriang falls o may mga falls na matatagpuan. So, tayo ay tumungo sa Camarines Norte. Pagbasa. Ang pangalawang pinakamaliit na lalawigan sa rehiyon Bicol. Wala na isang lungsod ang lalawigan ito at binuo ng 12 bayan o munisipalidad. Bicol din ang pangunahing dialekto na ginagamit sa lalawigan ito. So, kung ang Camarines Sur ay siya ang pinakamalaking lalawigan, ang Camarines Norte naman ang pinakamaliit na lalawigan sa rehiyon Bicol. Tandaan dahil mamaya ito ay lalabas sa ating pagsusulit. So, pangalawa, yes. Wala ni isang lungsod ang lalawigan nito at binubuo ng 12 bayan o munisipalidad. So, ang Camarines Norte ay walang lungsod na hindi kilala o walang lungsod ang naguran dito at binubuo ng 12
Biko. Pangunahing dialekto na ginagamit sa lalawigan ito. Ang kanilang pangunahing panghanap buhay ay pagsasaka, pagbibina, at pansariling hanap buhay ang pinakakakitaan ng mga mamayan. Ang pangunahing yaman sa lugar ay ginto, bilak, tanso, niyog, saging, ababa, at bigas. Ito ang magagandang tanawin o ilan sa magagandang tanawin sa Camarines Norte. Una ay ang Bicol National Park. Sumunod siya sa dito ni Katlian. Tapos sa Canton Cape, kaya tayo ay tumunod sa lalawigan ng Masbate. Pakibasa. Ang area ng lupain ng Masbate ay 4,448 kilometro ay sukat o 4,448 wala ni isang lungsod, subalit umuho ng 21 bayan o munisipalidad. Ang mga unahing hanapbuhay ay pagsasaka, pag-aalaga ng mga baka, pangingisda, pagbibina, at pagtutusok. Mais, silong, saging, bigas, at mayamang mineral tulad ng binuok, ilang, bakal, carbon, oxylo, at manganese ang mga pangunahing produkto ng lugar na ito. Maraming salamat. So, makikita natin din dyan ang mapa ng Masbate na ang kanyang kabisera kapital ay Masbate. Sige, magkalapit lang ang Albay at Sorsogon. So, noong unang panahon, ang Masbate ay kabilang lang sa Albay. Tapos ngayon, sa mas dumami yung mga tao, kaya ito ay hiwalay na. So, ang area ng lugar ng Masbate is 40,448 kilometro parisukan. So, wala ang isang lungsod, subalit bumubuo ng 21 bayan o munisipalidad. Ang pangunahing hanapbuhay sa Masbate ay pagsasaka, pag-aalaga ng mga baka, pangingisda, pagbibina, at pagtutusok. Mais, niyog, saging, bigas at mga yamang mineral tulad ng ito, bilak, bakal, carbon, ang sila magaling sa kaunahing produkto sa lugar na ito. So dito ang mga magandang tanawin nila sa magandang tanawin. Duck Beach Resort, parang kabuhay. Tapos Manaco Beach Espinosa Beach Resort. Yan ang ilan sa magagandang tanawin sa Masbate. So, muna na tayo sa lalawigan ng Sorsogon. Isa sa pinaka-kasaysayang lugar sa Pilipinas. So, ang lalawigan ng Sorsogon sa Region 5, isa sa pinaka-kasaysayang lugar sa Pilipinas. Dito dinaos ang kauna-unahang misa sa pulo ng Luzon. So, dito sa Sorsogon, dito naganap ang unang misa sa Katoliko sa Sorsogon. Bawas! Ano yung masawa kay Kibali na? Sa Sorsogon, dito na unang misa sa Katoliko. Kibali yung masawa is Kibali yun sa ilay ito sa kuan. Kibali yung mga bayani sila katutunan. Tapos yung pagkakuan nila matira sa Sorsogon. Sa kaya ito ay tinagawin ng pinakamasaysayang lugar sa Pilipinas. Yes. Dati din bahagi ng Albay ang lalawigan ng Sorsogon. Isa ito sa pinakabatang isla sa Luzon ng ating pangalan ay Ibalon. So isa ito sa lalawigan ng isla ng Luzon na ang dating pangalan niya ay Ibalon. Sinakop ito ng mga Kastila at ginawang kabisera noong 1649 nang mag-asa si Samuel mula sa Samar. So dito sa Sorsogon is maraming mga
kaya ito ay sinakop ng Kastila noong unang panahon. So ang Bicol talaga ay maraming yamang mineral sa mga ito. Kaya ito ay ibang murag makasaysayan ito na rin yun dahil marami. Kaya sinakop din sila ng Kastila dahil marami itong mga yamang mineral. So ang Sorsogon, ang kapitolyo nito, Sorsogon ang kapitolyo. Ang walang isang lungsod, subalit pinubuo ng 17 munisipalidad o bayan. Ang wika din na ginagamit ng Sorsogon ay Bicol na may halong Bisaya. Ang pangunahing hanapbuhay ay pangingisda, pagsasaka, pagtutroso, at panghahayupan. Pangunahing produkto ng lalawigan na ito ay abaka, palay, tili, nyog, at kupra. Ang mga yamang mineral ay asin, bato, at bakal. May paggawan din ng sapatos. So sa Sorsogon dito rin na may paggawanan din dito ng mga sapatos. So ito ang mga magagandang tanawin sa Sorsogon. Ang Talon, Inlahon, at Volcang Bulusal, Rizal Beach. Volcang Bulusal, Talon, Inlahon. So yan ang mga magagandang tanawin. Dito tayo sa lalawigan ng Catanduanes. Pakibasa? Ito ay pinakamaliit na sakop na lumain sa mga lalawigan ng rehiyon Luzon. Ang pinakamalawak ang lupang may area humigit kumulang sa 1,500 kilometrong paisukat. Maliit na sukat kung ihahambing sa mga lalawigan ng Bicol. Walang matatawag na lungsod, subalit may 11 munisipalidad o bayan. Pagsasaka at pagtutroso ang kagalitang ikinabubuhay ng mga taga-roon. Marami rin ang nabubuhay sa pag-iisa, abaka, palay, nyog, at mga halamang pagkalat, troso ng mga yamang mineral, ginto, pila, marmol, manganese, ang mga pangunahing produkto ng lalawigan. So kung ang Camarines Norte ay pinakamaliit na lalawigan sa rehiyon, ang Catanduanes naman ang pinakamaliit na sakop na lupain sa mga lalawigan ng Rehiyon 5. So ang Catanduanes ang lupang humigit kumulang ng 1,512 kilometrong paisukat. So maliit na sukat kung ihambing sa mga lalawigan ng Bicol. Kaya siya nagurian ang pinakamaliit na sakop na lupain sa rehiyon. So pagsasaka at pagtutroso pa rin ang karamihan bubuhay ng mga taga-roon. Marami din ang nabubuhay sa pamingisda. Kung napapansin ninyo, lahat ng lalawigan ay ang pangunahing hanapbuhay nila ang pagsasaka. Sapagkat sa rehiyon na ito o sa Bicol ng rehiyon ay madalas talaga na nag-araw lamang at nag-agulan ang nila ng lima. So, ang lima ay diluwang kaaya-aya, walang talagang tag-araw. Matindi ang buhos ng ulan sa mga buwan ng Nobyembre hanggang Enero. Nasa tubuan ng bagyo ang lalawigan ito. So, ang lalawigan ito ay palagi talagang may bagyo na bumabagsak sa rehiyon na ito. So, ang magagandang tanawin ng Catanduanes, Igang Beach, Batu, Balongong Falls, at Palawig Beach Resort. Kung may Espinosa Beach Resort, may Igang Beach Resort sa. So, yan ang ilan sa magagandang tanawin. So ngayon, ay tapos na tayo sa mga lalawigan ng Rehiyon 5. Dito tayo sa literatura ng Rehiyon 5. Ang sumusunod ay, ang una ay ang bugtong. So ang bugtong, sino ang makakanong kung anong bugtong? Ano ang bugtong? So, para sa atin, ang bukod ito ay isang sulat din na kung saan ay ito ay
ginagamit din nila bilang palaisipan at sa palagbibigay din ng halin. Sinusubok din ito ang ating talas ng pag-iisip. Kung paano natin masasagutan ng isang punto sa isip. So, ang buktong ito ay mga nakatapong. Yes, may kahulugan. So, ang unang halimbawa, dahon sang dahon itinanggap, burak. Ito ay ang wika sa Bicol. At ang salin sa Pilipino ay Dahon ng dahon, sama ng sama, ngunit hindi na umunga. ang sagot ay kawayan. At pangalawang halimbawa, basa. At ang Pagsayo sa lupa, ipakaon, pagkakulot ng inigo. sa Tagalog, Na maliit ay kulay, na lumaki ang bahay. Labong. 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 yes, Kawayan. pangatlong, halimbawa, basa. Sila ako sa tuloy-tuloy, na ang bituan at lalaki. Sa Tagalog at sa Pilipino, Pagmalangit, makalupa, ang dahoy mananaliwa. so meron pa ako dito ng ibang halimbawa. Salin ng pura kasili, sarong ligo-ligo, sinubol. Tungkol sa salin sa Pilipino, dulong naging puno, puno naging tulong. Ano ito? Tobo ulit tulong. Ang sagot ay... Yeah! Pangalawa, alasa. Alam mo, pero di mo makadasa sa buwan. Alam mo, pero hindi mo mauunawaan. Mauunawaan mo, pero hindi mo alam. Sagot. Otak. Isip. Alam mo, pero hindi mo nauunawaan. Nauunawaan mo, pero hindi mo alam. Babae. Otak. Mala? Alam mo, pero hindi mo nauunawaan. Damdamin. Puso. Puso. Letter E. White. Ha? Wait. Kilay. Last letter N. Kalaman. Kahon. Kain. Kanin. Kahon. Kalabaw. Katanungan. Naunawaan. Hindi mo alam. Alam mo. Kasaysayan. Kasaysayan. Sagot ay kamatayan. Alam mo, pero hindi mo naunawaan. Nauunawa ka, pero hindi mo alam kamatayan. Hindi mo alam mo, hindi mo maalam. Start ko ngayon is 1. Kamatayan ka dito. Yes. So next, step is salas. Pagsagot ako. Dito tayo sa pangalawang literatura ng Liging on 5. Ang mga salawikain o kasabihan. Sa Bicol, ang masinagin-sagin, maakit pa sa kanting. So, ang salin sa Pilipino,
nagpapunwari ay maangkin pa sa kami. Sino ang makapagbigay ng kanyang ideya patungkol sa unang halimbawa? Ang pagkapunwari ay maangkin pa sa kami. Anay pamauno niya pagbuwan, pamangka, ibahagawin sa mga nagal sa anghit, anay pauno niyo pagkabang-kabang niya yung rilo, bulog-wagi na natin. Ikan pa mga katao, sa ilang hindi mo po niya mga katao. Walang baho na tinanay. Yan talaga po makakaliwanag sa ibang ito. Pangalawa, ang katotohanan ng uwak na dahil katago. Sa salib, ang katotohanan ay tulad ng uwak na hindi nakatago. So, ang katotohanan ay tulad ng uwak na hindi nagtatago dahil uwak niya dahil ang bisan pwede mo dahil bisan kay bisan noon panimo kon bahala mamakakaw in hadya to lamang example da lamang sa kuan may ako sa ibalik ko na siya mga 4 years na bitaguan tapos pag kadugay-dugay ka lang ko di na siya masaydan pero minabot na gibay ang panahon na ang totoo na istorya is mo gawas na so amay Jules pang hot out. ay wala na picture ni ba picture na niya Salamat. So, ang pampiling halimbawa. So, tayo ay tumapos sa awiting bayan mo, kantang Swaroy. Ang awiting bayan sa Bicol ay tinatawag na kantang Swaroy. Ito ay nagpapahayag ng nararamdaman at paniniwala ng mga tao na tinikha sa paraang paawit. Ang mga awiting bayan ay sa Bicol ay nagpapakita ng pagkakaiba, lalo na sa paksa, pagkakantong, melodiya, at paraan ng pagkanta. So, ito ang halimbawa. So, the ones sa Muyas ng Rapo. So, ang kantang ito ay nagpapakita ng paniniwala ng mga ito sa masasamang espiritu. So, ang awiting bayan sa Bicol ay may mga tema din at ito halimbawa na ito ay paniniwala sa masasamang espiritu. Sa ngayon, ito ay tinatawag na swam. Ang nagpapakaiba-iba ng itsura at forma tulad ng tamong nilipat sa gabi at mga ng iba nilalang. So, hindi ko mapaparinig sa inyo dahil ibang search ko, hindi ko ano ko yung iba. So, hindi ko talaga mapaparinig. So, yung kanta nyo ay natungkol sa aswang. At dito naman tayo sa mga alamatan dito. Halimbawa, ang pinakula ng building. So, ang pintong ito ay halimbawa ng isang dito. Isang uri ng pagsasalaysay tungkol sa mga pag-ibig. Sa panaralaman nila lang may mga superpowers upang paniniwala o gawain. Pinapagpapit ng pintong ito sa mitong tutusin kung saan tayo pinapula bilang tao. So, sa kanyang pamagat, pinapula ng technique. So, ito ay sa pinapula ng Bicol. Ng Earth. Ng World. Pangalawang alamat ng albay. So, sa paanan ng bulkan ngayon, isang pangkat ng mga Kastila ang naliligaw. Nakasilubong nila sa pangkat ng mga Masalista sa dagat. So, ang alamat na ito ay patungkol sa albay kung ano ang pinagmulan kung ano ang mga pagkikita ng mga tanawin sa albay. So, ayan. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para Uy, iba, lang balik ko na. And tayo lang ay mabalik tanaw, tapos 1 to 10 seconds. Hindi. Okay, Kakalatan na. so, tayo ay
Hindi wala yung madamating kami. Baka mag-ikot kami. So, ano ang mga lalawigan? Lalawigan sa Rayon ka. Albay. Camarines Sur. Catanduanes. Sorsogon. Masbate. Ako. May Camarines, Bicol. Bakit? Bicol. Ikaw. Sur. May pride. Ano ang reyon ang pinakamaliit sa Wala. Princess? 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 Sino yung maka-attendance? Pag-business at Anong lalawigan na ang kanyang lungsod ay Legazpi? Albay. Ang albay ay nanggaling sa salitang Iba. Ang ibig sabihin ay ilog. Wala ko na ako Uno yan doon. Wala sa salitang ibal. Lang ng albay na ibig sabihin ay sentro ng kalakalan. Next question. Ibal? Ibal? Magbigay ng isang magandang tanawin sa albay. Huwag ka ba yun? Anong lalawigan na binubuo nito ang dalawang lungsod na Naga at Iraga? Anong lalawigan ito? Camarines Sur. Mitch. Magbigay ng Sursubon na submit. magbigay ng isang distrito ng Camarines Norte. Distrito ng Iraga. Iriga. 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 Damoy na yun! Naga. Damoy na! Distrito ng Iriga. Iliga? Iliga? Ano ang kabisira o kapital ng Camarines Sur? Isang magandang tanawin sa Camarines Sur. Marcos. Hoy, ani siya. Ikaw ang golap. Agad na. Mitch, support na submit. Sursubon. Princess, ako ano na? Dili ka sa bakit sa. Nag-video ka
Susunod. Wala ka na mag-isa. Ang area ng lupain na lalawigan ito ay 4,448. Ito din ako sa parang hangis sa anong lalawigan na weekend ginagamit dito na may halong Bisaya? Nang maliit ay gulay, nang lumaki ay kawayan. Basta ng kamot. Yung maliit ay gulay. Kamatayan! Basta ng kamot. Lungkong! Hindi ko mabati ang tignan. Ito ay isa sa literatura ng Rehiyong 5 na kung saan ito ay mapapahayag ng nararamdaman at paniniwala ng Awiting bayan! Pero, Awiting bayan. O, Awiting bayan. Awin ka na sa mga. Alamat ng albay. ang sasabihin ko na yung sasabihin ko saan na bilang sa literatura ng Rehiyon 5. Sa Rupanggi. Sa ang video na pala, ito may T-O-C. Dalawa ang pagbayway ko yung dalawa may so, maliwanag ba?
Unsaon na lang ang nag-video. Charet.